Sinampahan na ng Department of Justice o DOJ nitong Lunes ng non-bailable na human trafficking charge sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga si dating presidential spokesperson Harry Roque kasama ng iba pang sangkot sa operasyon ng Lucky South 99 Corporation na isang Philippine offshore gaming operator o POGO Hub na ni-raid sa Porac. Ang kumpirmasyon ay iniulat ni Justice Undersecretary Nicholas T. kung saan aniya nasa higit 40 respondents ang sangkot, kabilang na sina businesswoman Cassandra Ong, Dennis Cunanan at Juan Renwu. Ayon kay T, kahit na i-claim ni Roque na siya ay abogado lamang ng naturang POGO Hub, ay siya pa rin ay may sala bunsod ng pag-follow up ng aplikasyon sa renewal ng lisensya ng Lucky South sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ng Justice Body ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado bago ito formal na ipaalam sa gobyerno ng Netherlands kung saan humihingi ng political asylum si Roque. Matapos ang hinaing ng CTAP sa mahabang panahon ng extortion at pang-aabuso sa mga truck drivers sa Maynila, kamakailan ay nasugpo na ang kotong sa lungsod sa pamamagitan ng mga reforma at mahigpit na pagpapatupad ni Mayor Hanny Lacuna. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Hanny Lacuna sa Maynila, tinuldukan na ang matagal ng problema ng kotong na dinaranas ng mga truck driver. Ito'y binunyag sa nasabing pagpupulong sa pagitan ng mga leader ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP at mga opisyal ng lungsod upang tugunan ang mga reklamo ng extortion. Ayon sa CTAP, pinalitan ang mga opisyal ng Traffic and Parking Bureau at pinatupad ang Executive Order No. 41 na nagbabawal sa passing through fees sa Maynila. Dito kanila ding inilahad na dati na silang pinagbabayad ng 2,500 pesos bawat truck kada buwan na walang resibo. At ang mga bayad ay pinapadala pa sa GCash account ng mga asawa ng enforcer. Dito kanila ding nilinaw na itinigil na rin ang panguhuli at pag-reker sa gabi dahil sa kautusan na walang enforcer sa lansangan pagpatak ng alas 10 ng gabi. Pagbabahagi pa nila na malaking ginhawa ang nararamdaman ng mga truck driver dahil sa pagkawala ng pahirap at problema na dulot ng mga iligal na koleksyon. Ayon pa kay CTAP Director Mary Zapata, sa loob lamang ng 3 taon ay naresolba ang matagal nilang kinakaharap na problema. Pinahayag din ng grupo ang kanilang taos-pusong suporta upang mapanatili ang maayos at malinis na sistema sa lungsod ng Maynila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinambangan at binaril ang second nominee ng Ang Bumbero Party List sa tapat ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Idineklarang dead on arrival sa UST Hospital si Leninsky Bacud. Bandang alas 6 ng gabi nitong Lunes nang barilin ng riding in tandem ang biktima. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na ng Manila Police District ang naturang insidente. Naparalisa ng major brownout nitong Lunes ang milyong-milyong katao sa Spain, France at Portugal na tumagal ng ilang oras bago bahagyang naibalik. Dahil dito, apektado ng patay-sinding kuryente ang operasyon ng mga bus, subway, railway trains, gayon din ang pagkasira ng mga cellphone network, traffic lights at ATMs. Posibleng sanhi ng blackout ang isang rare atmospheric phenomenon na nagdulot ng anomalous oscillations sa mga high-voltage transmission lines. Sa Portugal naman, nilinaw naman na walang senyales ng cyber attack, bagamat nauna nang may naganap na power failure sa Europa at pinapangambahang posibleng sabotaheng may kinalaman sa Russia. Sa France, bahagya lamang ang epekto ng brownout na tumagal lang ng ilang minuto. Bagamat naibalik na rin ang kuryente sa Spain sa loob ng 6 to 10 hours, posibleng abutin ng ilang araw bago ma-fully restored ang kuryente sa Portugal at Spain. Samantala, nakatakdang simulan sa May 7 ang pagboto ng mga Katolikong kardinal para sa susunod na magiging Santo Papa.
Napagkasunduan ito matapos ang kauna-unahang informal meeting ng mga kardinal matapos ang libing ng yumaong si Pope Francis. 2 araw ang nadagdag sa orihinal na petsa ng pagboto dahil kailangan umano nilang mas makilala pa ang bawat kardinal. Narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang mga residente sa panganib ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas ngayong linggo. Malacanang ipinagpaliban muna ang implementasyon ng bagong Media Accreditation Guidelines. COMELEC nilinaw na hindi kabilang ang medical at burial aid ng DSWD sa ayuda ban ngayong eleksyon. Party list nominee patay matapos batiin ng riding in tandem. At state of emergency idineklara sa Spain, France at Portugal dulot ng total blackout ng kuryente. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.